Babala, ito ay isang sensitibong pelikula na tumatalakay sa matinding pambubuli at karahasan. May mga eksena na talagang nakakabahala, kaya mag-ingat sa panunood. Ito ang kwento ni Nozaki at ng kanyang malaimpyernong buhay sa eskwelahan, na pinangungunahan ng mga nagpapahirap sa kanya, sina Taiko, Yoshi, Kuga, Mamiya, Ekigawa, Risako, Sakura, at Rumi. Ang kwento ng pelikula ay walang happy ending. Binuksan ni Nozaki ang locker ng sapatos niya at nakitang nawawala ito. Natagpuan niya ang mga salarin, at ito rin ang karaniwang mga nambubuli sa kanya. Itinapon nila sa hukay ang sapatos niya, kaya walang choice si Nozaki kundi bumaba at kunin ito. Nadulas siya sa putik at humagalpak ng tawa ang tatlong bully. Pagkatapos ng maikling titigan, umalis si Teiko at sumunod ang grupo. Umuwi si Nozaki na marumi ang buong katawan. Sinalubong siya ng nakababatang kapatid pati ng kanyang mga magulang at umiyak sila nang makita ang itsura niya. Kinabukasan ay pumunta ang kanyang ama sa paaralan upang ireklamo ang pambubuli sa kanyang anak. Ang guro na si Kyoko ay walang gustong gawing aksyon sa bagay na ito, bagkus iminungkahi niya na palagpasin na lang ang nangyari dahil ang paaralan ay magiging permanenteng sarado na rin pagkatapos ng graduation. Habang papalabas ng paaralan ang ama ni Nozaki, sinipa siya ni Kuga sa likod gamit ang sapatos na may thumbtacks. Balik sa silid-aralan, patuloy na pinahirapan ng mga lalaki si Nozaki sa pamamagitan ng pag-iwan ng patay na uwak sa kanyang mesa. Kinukot siya ng grupo ang guro kung ano ang gagawin niya dito, ngunit hindi na ito pinansin ni Kyoko. Namagitan si Aiba para kay Nozaki at pinatahimik ang mga bully, kaya napaatras si Kuga. Hindi na kinaya ni Kyoko ang pang-aabuso ng mga estudyante kaya lumabas siya at nasuka. Sa bahay, ginagamot ng ina ni Nozaki ang mga sugat ng kanyang ama. Pinayuhan nila si Nozaki na huwag nang bumalik sa paaralan at humiga na lamang sa bahay. Maghihintay na lang siya sa huling 2 buwan bago ang graduation. Dahil ang mga bully ay wala nang mapagtitripan, nagpasya silang ilipat ang kanilang target kay Rumi. Inutusan siya ni Yoshi na puntahan si Nozaki at pilitin itong pumasok ng paaralan dahil kung hindi, siya ang pahihirapan nila kapalit ni Nozaki. Sinaksak niya siya ng isang pin kaya napilitang sumunod sa utos si Rumi. Pinuntahan niya si Nozaki sa bahay nito at tinanong kung siya ay may sakit pa at dapat siyang bumalik kagad sa paaralan kung bumuti na ang pakiramdam niya. Hiniram niya ang music CD ni Nozaki at habang inaabot ito, kinunan siya ni Rumi ng litrato bilang patunay. Nahuli siya ni Nozaki, kaya dito inamin ni Rumi na inutusan siya ng mga bully na kung hindi siya papasok, ililipat nila ang pambubuli sa kanya. Gayunpaman sinabi pa rin sa kanya ni Nozaki na hindi na siya babalik ng paaralan. At dahil nabigong maibalik ni Rumi si Nozaki, siya na ang naging opisyal na target ng mga bully. Ikinulong siya ng grupo sa isang locker habang kinakabog ito. Pagkatapos ibinigay nila kay Teiko ang music CD ni Nozaki. Masayang naglalakad si Nozaki sa isang kagubatan kasama ang nakababatang kapatid nang makasalubong nila si Aiba. Hiniling ng kanyang kapatid kay Aiba kung pwede ba nila siyang kunan ng larawan na sinang-ayunan naman ni Aiba. Pagbalik sa silid-aralan, ginugupit ni Teiko ang buhok ni Rumi. Kaswal lang siyang ngumiti na para bang masaya pa siya sa ginagawa ng mga bully. Sinabi ni Yoshi kay Rumi na hihinto lang sila kung maibabalik niya si Nozaki. Dagdag pa nila na kasalanan ni Nozaki kung bakit nangyayari ito sa kanya, kaya dapat niyang kamuhian si Nozaki. Dahil dito ay pinahayag ni Rumi na gusto niyang patayin si Nozaki. Si Nozaki at Aiba ay magkasamang lumabas at naglakad-lakad. Huminto sila upang magpahinga sa tulay sa isang lugar kung saan matatanaw ang lungsod. Nagkadikit ang kanilang mga kamay sa tamang pagkakataon. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa batis habang kinukunan ni Aiba ng mga larawan si Nozaki. Madilim na nang makauwi sila, nang makasalubong nila sina Risako at Sakura na nagmamadaling umalis. Namataan nila ang apoy sa di kalayuan, at ito pala ay tahanan ni Nozaki na nasusunog at ang masaklap ang kanyang pamilya ay nasa loob pa rin. Napaiyak si Nozaki ngunit pumasok si Aiba sa loob at nagawang mailigtas ang kanyang nakababatang kapatid. Ang lolo ni Nozaki ay malungkot na kinumpirma sa kanya na binawian na ng buhay ang mga magulang niya. Pagkatapos sinamahan niya si Nozaki sa pagbabantay sa kanyang nakababatang kapatid. Binanggit niya na pinrotektahan ng kanyang ama ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya para hindi ito masunog ng husto. Kinabukasan ay lumipat na siya sa tahanan ng kanyang lolo. Samantala ang grupo ay nagkaroon ng pagmumuni-muni sa kanilang pagkakasala.
Si Risako at Sakura ay parehong natatakot na baka mahuli sila sa kanilang ginawa, pero tiniyak ni Kuga na walang ebidensya laban sa kanila. Ang grupo ay nakaramdam ng pagkabalisa, ngunit sa kabila ng nangyari, si Rumi ay mukhang nasisiyahan sa kanilang ginawa. Mag-isang nakaupo si Teiko sa klase ng tuwang-tuwa na lumapit sa kanya si Rumi. Gustong ipagmalaki ni Rumi sa kanya ang ginawa niya sa pamilya ni Nozaki pero sinaksak lang siya ni Teiko ng ballpen. Samantala, nalaman natin na si Rumi pala ay may lihim na pagtingin kay Teiko. Ang pagkahumaling niya kay Teiko ay mas lalong lumalalim kung saan ginuguhit nito ang mukha ni Teiko sa kanyang notebook. Kinabukasan, nagulat ang lahat nang muling nagpakita si Nozaki sa klase. Sinabi ni Aiba sa kanya na hindi na dapat niya pinilit ang sarili pumasok ng eskwelahan. Sa loob ng silid, nang kumprontahin ni Nozaki sina Risako at Sakura tungkol sa insidente, hindi nila siya pinansin at nagmadaling lumabas. Pagkatapos ng klase, dinala siya ni Yoshi kasama si Risako at Sakura pabalik sa hukay. Hindi na matiis ni Risako ang nararamdamang guilty na halos aminin niya na ito pero pinigilan siya ni Yuri. Gaya ng karaniwan, si Yoshi ay kaswal na hiniling kay Nozaki na magpakamatay para samahan ang kanyang pamilya bago niya ito sinaksak ng pin. Nahulog si Nozaki sa hukay at sinundan siya ni Yoshi. Patuloy na tinutuya ni Yoshi si Nozaki kung gaano daw kasarap sa pakiramdam masaksihan ng kanyang magulang na nasusunog ng buhay. Dahil dito hindi na natiis ni Nozaki ang kanyang galit at sinaksak ang mata ni Yoshi gamit ang pako. Habang nagdedeliryo sa sakit, kumuha si Nozaki ng tubo sa malapit at binasag ang ulo ni Yoshi. Sa sandaling iyon ay marahas niyang inilabas ang lahat ng nakakulong na galit sa puso. Pagkatapos ibinaling niya ang atensyon sa dalawa pang bully na nagpapanik na at sinubok ang tumakas. Nagmakaawa si Risako para sa kanyang buhay ngunit pinutol ni Nozaki ang kanyang mga daliri. Habang namimilipit sa sakit, si Sakura naman ay sinisikap na makatakas pero hiniwan ni Nozaki ang tendons niya at natumba. Tinapos niya si Risako sa parehong brutal na paraan tulad kay Yoshi. Habang pauwi na sa bahay, nakasalubong niya si Kuga, na sinubukan siyang tuyain at hamakin nang hindi niya ito pinansin. Pero laking gulat ni Kuga nang mapansing may saksak na siya sa tiyan. At nang muli siyang tumingala, winasiwas ni Nozaki ang kanyang pisngi. Napasigaw si Kuga sa sakit at sinubok ang lumayo. Gumagapang sa nyebe habang sinusundan siya ni Nozaki na nakahandang patayin. Kinabukasan, dahil sa patuloy na pag-ulan ng nyebe, sinabi ng lolo kay Nozaki na ang paaralan ay mananatiling sarado kaya maaari siyang magpahinga ng buong araw. Samantala binisita ni Aiba si Nozaki. Binanggit ng lolo na dadalhin niya si Nozaki at kapatid nito pabalik sa Tokyo pagkatapos ng kanyang graduation. Nakiusap din siya kay Aiba na protektahan si Nozaki sa natitirang buwan bago ang graduation. Sa bahay ni Rumi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ikigawa at Mamiya para ipaalam na nawawala ang kanilang kaibigan. Hinala ng dalawang lalaki na si Nozaki ang nasa likod ng pagkawala nila. Kaya binalaan nila si Rumi na maaaring siya na ang isusunod ni Nozaki dahil siya ang utak sa sunog. Pero sinabi rin nila na huwag siyang mag-alala dahil uunahan na nila si Nozaki bago pa niya siya mag-alaw. Kinabukasan, sinundan nila si Nozaki sa kakahuyan. Nang huminto si Nozaki para pagmasdan ng liver leaf na bulaklak, binaril siya ni Mamiya gamit ang crossbow, buti na lang hindi ito tumama. Nilapitan nila si Nozaki pero naglaho na ito. Kaya binigyan ni Mamiya ng kutsilyo si Ikigawa at nagpas siyang maghiwalay ng landas para tugisin si Nozaki. Tinuya ni Mamiya si Nozaki, isinisigaw kung paano daw nito pinahirapan ng kanyang ama gamit ang pana at sinunog sila. Unang natagpuan ni Ikigawa si Nozaki na tila nagniningning sa kanyang mga mata ang kagandahan nito. Sinimulan niyang salakayin si Nozaki at sinunggaban, at sinubukan niya pa itong halikan pero tumanggi si Nozaki na ikinagalit niya. Nang tatapusin na niya si Nozaki, nakapulot ng plies si Nozaki at sinaksak sa ilong ni Ikigawa. Napaungol si Ikigawa sa sakit kaya natagpuan sila ni Mamiya at sinubok ang bumaril ngunit hirap siyang makakuha ng malinaw na pag-asinta.
Kalaunan binisita ni Aiba si Nozaki dahil sa labis na pag-aalala. Lumabas ang dalawa para maglakad pabalik sa kanilang viewing spot. Nag-aalala si Aiba na baka hindi na niya makikita si Nozaki dahil gusto nito na lagi siyang makasama. Pinipigilan ni Nozaki ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang labi. Napakagat siya ng husto hanggang sa dumugo ito. Pero hindi na niya nakayanan kung saan napatili siya at bumitaw. Lahat ng sakit at pighati sa kanyang puso ay nailabas niya ng sandaling iyon. Bumagsak siya sa lupa habang humihikbi. Lumuhad si Aiba at inaliw siya. Nagbitiw si Aiba ng taimtim na pangako na poprotektahan siya anuman ang mangyari. Niyakap din siya ni Nozaki na sa wakas ay napagtanto na hindi siya nag-iisa. Sa sobrang emosyon, hinalikan siya ni Aiba at ibinahagi ang kanyang dugo sa kanilang mga labi habang walang humpay na bumabagsak ang nyebe sa kanilang paligid. Pag-uwi sa bahay, sinabi ni Aiba sa kanyang lola na lilipat siya sa Tokyo para makasama si Nozaki. Pagkatapos ay naputol ang eksena kung saan bumalik si Rumi sa hukay. Habang ginalugad niya ito, natisod siya sa nyebe at natuklasan ang mga bangkay. Natatarantang kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Teiko. Samantala, nasa bahay si Teiko at hindi pinansin ang tawag ni Rumi. Kinabukasan, sinubukan siyang tawagan ulit ni Rumi at tuluyang sinagot na niya ito. Nagbabala si Rumi kay Teiko na papatayin sila ni Nozaki. Ibinasura ito ni Teiko ngunit idinagdag ni Rumi na natagpuan niya ang mga bangkay ng kanilang mga kaibigan sa hukay. Sinabi niya na ang alinman sa kanila ay maaaring isusunod ni Nozaki. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Teiko na wala siyang ginawang masama kay Nozaki para saktan siya nito. Tinanong ni Rumi kung kinasusuklaman niya ba si Nozaki dahil sa pag-agaw nito kay Aiba, ngunit sinabi ni Teiko na kailanman ay hindi siya nagkagusto kay Aiba. Kaya naman tinanong siya ni Rumi na kung ganon ay bakit niya hinayaang bulihin ng iba si Nozaki. Nang hindi makasagot si Teiko, inakala ni Rumi na ang talagang gusto ni Teiko ay si Nozaki at hindi si Aiba. Binaba ni Teiko ang tawag at kasabay nito ay pinunit ni Rumi ang lahat ng drawing niya ni Teiko sa sobrang galit at pagseselos. Sa pagharap ng mabigat na katotohanan, napagtanto ni Teiko ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Kinuha niya ang music CD at pumunta sa bahay ni Nozaki. Tumawag siya pero walang sumasagot. Iniwan niya ang CD ngunit nagbago ang isip niya. Habang naglalakad siya pabalik ay may dumaan na bus. Nakasakay doon si Nozaki at pareho silang nagpalitan ng tingin. Bumaba si Nozaki at kanyang lolo ngunit nagpaiwan si Nozaki upang makipag-usap kay Teiko. Ibinalik ni Teiko ang kanyang music CD. Umupo silang dalawa at nagkwentuhan tungkol sa nakaraan. Sina Nozaki at Teiko ay talagang matalik na magkaibigan noong araw. Isang flashback ang ipinakita, kung saan si Aiba ay nagtapat ng kanyang damdamin kay Nozaki, habang si Teiko ay nakaramdam ng selos. Hindi magawang aminin ni Teiko na may gusto siya kay Nozaki. Ito ang dahilan kung bakit hinahayaan lang ni Teiko bulihin si Nozaki ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos naghiwalay na sila ng landas pero bumalik si Teiko, lumuluhod at humingi ng tawad kay Nozaki. Natahimik si Nozaki at hindi sumagot. Naglalakad na pabalik si Teiko nang bigla siyang atakihin mula sa likuran, buti na lang nagawa niya itong maiwasan. Ito ay si Rumi na armado ng kutsilyo at gusto siyang patayin. Kinuha din ni Teiko ang kanyang kutsilyo at lumapit sa kanya pero bigla siyang nilaslas ni Rumi sa hita. Galit na sumugod si Teiko ngunit binato siya ni Rumi. Bumagsak siya sa lupa na duguan at sumisigaw. Si Rumi naman ay sadistang nagsasaya. Kinuha ni Teiko ang kanyang kutsilyo at kinundena si Rumi sa ginawa niya sa pamilya ni Nozaki. Sarkastikong tinanong ni Teiko si Rumi kung sa tingin niya ay makukuha nito ang pagmamahal niya kung papatayin niya si Nozaki. Malungkot na sinabi ni Rumi na ginawa niya ang lahat para sa kanya. Sa mga binitawang salita na ito ni Teiko, lalong nag-init sa galit si Rumi at sinugod si Teiko. Nagawa ni Teiko laslasin ang mukha ni Rumi ngunit nagpatuloy si Rumi hanggang sa nasaksak si Teiko sa dibdib at bumagsak sa lupa. Ipinahayag ni Rumi ang kanyang paghanga kay Teiko ngunit nakikita niya siya ngayon bilang isang maruming basahan. Samantala nakatanggap si Nozaki ng tawag mula kay Aiba kung saan ipinaalam nito sa kanya na plano niyang lumipat sa Tokyo at hinikayat siyang mamuhay na sila ng magkasama.
Pero tinanggihan ito ni Nozaki at sinabing hindi pa sila pwedeng magsama dahil uunahin niya muna ang kanyang pag-aaral at aalagaan ang kapatid at lolo niya. Ngunit hindi ito matanggap ni Aiba, at pinaalalahanang nangako itong poprotektahan siya. Galit na galit at naguguluhan si Aiba kung bakit mas pinipili ni Nozaki ang kanyang pamilya kesa sa kanya. Bumalik siya sa sala at makikita ang kanyang lola na lubhang sugatan. Lumalabas na tinangka niyang patayin ang kanyang lola upang makasama na si Nozaki. Nabunyag din na pinatay niya ang kanyang ama at ina noon. Dito natin nalaman na si Aiba pala ay isang brutal na psycho. Nagsimula siyang maghugas ng kamay at binanggit na bibisitahin niya ang lolo ni Nozaki bukas, pagkatapos iniwan na niya ang kanyang lola hanggang sa mamatay. Sa silid ni Rumi, nag-aalala ang kanyang ina kung ano ang nangyayari sa kanya, kaya sinaksak niya ang pinto at nakiusap na wag muna siya nitong abalahin. Samantala sa paaralan, si Kyoko ay dinudumog ng mga magulang ng nawawalang estudyante. Sinimulan siyang insultuhin ng mga magulang na nag-udyok kay Kyoko na maalala ang pambubuli sa kanya noong bata pa siya, at pagkatapos ay nasuka ng hindi niya kinaya ang pang-pressure sa kanya ng mga magulang. Nagmadali siyang lumabas at natisod sa kalsada, ngunit may dumaang snow shredding machine na dumurog sa kanya at namatay. Si Nozaki ay papunta sa ospital upang bisitahin ang kapatid ngunit natagpuan din si Rumi doon. Akmang susunugin na naman niya ang kapatid ni Nozaki, ngunit tinitigan siya ni Nozaki ng nakamamatay na tingin. Sinabi ni Rumi na wala na siyang magagawa ngunit nagulat nang makitang nakaupo ang kapatid. Sinunggaban siya ni Nozaki pero nag-ambala ito nang marinig ang tunog ng medical machine kaya nakatakas si Rumi. Binisita ni Aiba si Nozaki sa ospital ngunit inalerto siya ng isang nurse na ang kanyang lolo ay lubhang sugatan. Nakita niya ang kalagayan ng kanyang lolo at agad na pagtanto kung sino ang may kagagawan nito. Hinabol niya si Aiba sa kagubatan at hinarap siya. Hiniling niyang makita ang kamay ni Aiba pero tumanggi ito. Sa huli ay napilitang ilabas ni Aiba ang kanyang kamay at nakita ang sariwang dugo na nababahid sa kamay nito. Sinabi ni Aiba na ito ay resulta ng pagsisikap na kumbinsihin ng kanyang lola at ang lolo ni Nozaki, at ginawa niya ito para sa kanilang dalawa. Dagdag niya pa na gagawin niya ang lahat upang magkasama lang sila. Sinubukan niyang yakapin si Nozaki ngunit lumayo ito. Pagkatapos ay biglang lumitaw si Rumi sa harap nila. Sa isang flashback, pinakita ang grupo ng mga bullies kasama si Rumi. Ipinahayag ni Rumi na gusto niyang patayin si Nozaki ngunit ang iba sa grupo ay nagdududa sa kanya. Kay Rumi pala nanggaling ang pagpaplanong sunugin ang pamamahay ni Nozaki at kanyang pamilya. Sa sumunod na eksena ay nagpapakita kay Rumi na may bitbit na mabigat na galon ng gasolina kasama ang grupo. Muling ipinahayag ni Rumi ang kanyang pasya at tumingin kay Teiko para sa pagsang-ayon. Pero nagpasya si Teiko na wag sumama sa kanila at umuwi na. Nakangiting nasisiyahan si Rumi habang pinapanood siyang umalis. Maya-maya ay nakarating sila sa bahay ni Nozaki at sinimulan itong buhusan ni Rumi ng kerosene. Lumabas ang ina ni Nozaki para pigilan sila. Ngunit binuhusan din siya ni Rumi ng gasolina. Binantaan siya ni Kuga ng isang nakasinding posporo habang sinasabi ni Mamiya na gusto niyang makakita ng nasusunog na tao. Nasunog ng posporo ang kamay ni Kuga dahilan para mabitawan niya ito at dito na nasunog ang ina ni Nozaki. Lumapit ang ama ni Nozaki para tumulong ngunit binaril siya ni Mamiya ng crossbow. Sinimulan ni Rumi ang pagbuhos ng kerosene sa loob ng bahay at binuhusan niya rin ang mag-ama. Ang ama ni Nozaki ay desperadong sinubukang protektahan ang kanyang anak na babae. Sinindihan ni Rumi ang posporo at dito na nagsimula ang katakot-takot na sunog sa buong bahay. Nagtakbuhan silang lahat at iniwan ng pamilya na nasusunog. Balik sa kasalukuyan, walang awang tinutuya ni Rumi si Nozaki na parang baliw habang pinapaalala ang kwento at paglalarawan ng mapait na sinapit ng kanyang pamilya. Galit na sinugod siya ni Nozaki ngunit may nakahanda na palang patalim si Rumi. Dahil dito nagalit si Aiba at sinimulang bugbugin si Rumi. Sa tindi ng galit, nagpaulan siya ng suntok kay Rumi hanggang mamatay ito. Tumalikod siya at sinabi kay Nozaki na ayos na ang lahat. Gayunpaman, nalaman ni Nozaki ang tungkol sa mga lihim na larawan ni Aiba nang mahulog ang kanyang bag. Ipinapakita nito ang kanyang ama at kapatid na babae na nasusunog. Sinabi sa kanya ni Aiba na naantig siya sa kabayanihang ginawa ng ama niya kaya kinunan niya ito ng litrato. Balak niya ring ipakita ito kay Nozaki balang araw dahil ang ama ni Nozaki ang ideal father figure para sa kanya.
Hindi makapaniwala si Nozaki sa kanyang narinig. Inalis niya ang kutsilyo at kumilos para salakayin si Aiba ngunit mabilis itong nakaiwas. Nakaramdam si Aiba ng pagtataksil, na sa kabila ng ginawa niya para kay Nozaki ay tinangka pa siya nitong patayin. Tinanong niya si Nozaki kung bakit ayaw nitong sumama sa kanya kahit malapit na rin daw mamatay ang kanyang kapatid at lolo. Pagkatapos kinuha ni Aiba ang kanyang kamera at kinunan ng larawan si Nozaki. Pero nag-ambala siya sa namumulaklak na liver leaf. Ikinukumpara ni Aiba ang bulaklak kay Nozaki na parehong malakas at palaban. Pagkatapos sinabi ni Aiba na kung mangangako itong sumama sa kanya, ililigtas siya nito. Pero kung hindi, mamamatay siya dito. Muli niyang itinaas ang kanyang kamera para kumuha ng panghuling larawan ni Nozaki. Ngunit biglang kinuha ni Nozaki ang pana ni Mamiya mula sa nyebe at inatake ito kay Aiba. Makalipas ang ilang linggo, sumapit na ang araw ng graduation at makikita natin si Teiko na nakaligtas sa kamatayan. Tinawag ang kanyang pangalan at matikas niyang tinanggap ang kanyang diploma. Pagkatapos ng seremonya ay bumalik na siya sa classroom. Naalala niya ang isang masayang alaala nila ni Nozaki kung saan pareho silang nangako na pupuntang Tokyo ng magkasama, at dito na nagtatapos ang pelikula.